Nagsumite na ng supplemental affidavit ang actor TV host na si Vong Navarro kaugnay sa pambubugbog sa kanya ng grupo ni Cedric Lee sa Forbeswood Heights sa Taguig City noong January 22. Hawak na rin ng kampo ni Navarro ang kopya ng reklamong rape laban sa kanya. Balita hatid ni Lia Manyalak del Castillo. Paglabas ng ospital, diretso sa Department of Justice ang aktor na si Vong Navarro. Bago pa siya dumating, nag-abang na ang mga empleyado ng DOJ na gusto siyang makita. Bantay sarado ng mga pulis at abogado niya si Navarro. Pero nahirapan pa rin ang sasakyan ng aktor sa dami ng media at empleyado na gustong makalapit sa kanya. Hindi agad nakababa ang kanyang grupo. At nang bumaba na sa sasakyan si Navarro, muli siyang pinagkaguluhan. Naka-checkered na polo si Navarro, maong pants at nakasalamin. Pero kitang-kita pa rin sa salamin ang tinamong black eye dahil sa pambubugbog sa kanya. Nakalakad na rin ito ng maayos. Personal na desisyon daw ni Navarro na pumunta sa DOJ para panumpaan ang kanyang supplemental affidavit kaugnay ng pambubugbog daw sa kanya ng grupo daw ni Cedric Lee at Denise Cornejo. Serious illegal detention, serious physical injuries, grave threats at iba pa ang reklamong inihain ni Navarro. Sakaling makitaan ng probable cause ang reklamong serious illegal detention, non-bailable ito o walang piyansa. Sa February 14 pa nakaschedule ang preliminary investigation sa mga reklamong inihain ni Navarro pero minabuti na ng kampo ng aktor na ngayon na pumunta dahil ayaw raw niyang makaharap si Lee at Cornejo. Pero paglilinaw ng panel, we got the request from you na ayaw mong makaharap. Tama po ba kami na ayaw mo muna at this moment, ayaw mo makaharap sa February 14 yung mga kinakasuhan mo? Opo. Siguro sa mga susunod po, hindi na kami, we might not be inclined to grant similar requests kasi we might be accused then na we are favoring the complainant. May petsang January 30 at February 4 ang supplemental affidavit ni Navarro kung saan kinilala niya sa pamamagitan ng mga litrato mula sa CCTV ng Forbeswood Heights ang mga umano'y nanakit at nanakot sa kanya. Sinulatan ni Navarro ang supplemental affidavit at doon isinulat ang pangalan ng mga umano'y suspect. Kinilala niya si Zimmer Raz Jr. at ang kasama nito sa elevator na hindi raw nito kilala ang nanutok ng baril sa aktor. Itinuro rin ni Navarro ang alias Mike o Jed Fernandez at si Ferdinand Guerrero, JP Calma at si Bernice Lee. Itinuro din niya ang mga lugar sa loob ng condo unit kung saan siya umano binugbog at kung saan lumabas ang unang dalawang lalaking nanakit sa kanya. Sinabi na ni Cornejo at Lee na nagawa lang nilang sakta ng aktor dahil sa naabutan nilang hinahalay daw nito si Cornejo. Sa DOJ, ibinigay na rin kay Navarro ang reklamong rape na inihain naman ni Cornejo laban sa kanya. Sakaling makitaan ng probable cause, wala rin itong bail o piyansa. Because we have already yung complaint namin ng serious illegal detention, I don't think we need even to respond to this. Bagamat tila hirap pang magsalita, nakuha naman ni Navarro na magpasalamat sa lahat ng kanyang taga-suporta. Yun po sa lahat po ng mga nagdadasal po sa akin. Sobrang maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga kaibigan ko na nandyan pa rin po. At sa basta iba po nararamdaman ko sa lahat po ng mga nagdadasal sumusuporta. Kayo po ang nagpapalakas ng loob ko para harapin ko po lahat. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.